Siya ay isang ordinaryong tao na minamaliit at pinapahiya ng isang prinsipe, sinabihan nila itong mahina at walang silbi sa lipunan nila habang tinutuya niya ito at sinasabihan na mag-cast ng atake laban sa kanya. Nag-cast siya ng fire magic, kaso sobrang weak nito at lalo pang nagtawanan ang lahat at sa sandaling iyon ay sinunog ng prinsipe ang kawawang lalaki, kaso habang ito ay nilalamon ng apoy ay naramdaman niya ang kakaibang kagalakan. Masaya siya dahil sa nangyayari sa kanya at hiniling niya na sa kanyang pangalawang buhay ay pag-aaralan pa niya lalo ang kagandahan na dala ng mahika. Natupad ito at siya ay nag-reincarnate bilang pang-pitong prinsipe sa isang kaharian. At sa pagpapatuloy ng ating recap, natatakot si Taha sa Lich Monster kaso nang tanungin siya ni Robert tungkol sa halimaw, umarte siya na parang ayos lang ang lahat at sinabihan siyang umalis na sa dungeon ng mag-isa. Tumutol si Robert dahil gusto niyang manatili at manood ng labanan, ngunit nang hindi na nagsalita pa ay lumapit si Taha sa kanya at sinuntok siya ng malakas na tumilapon siya palabas ng kwarto ng boss, hindi makatwiran na magtago si Lich sa mababang antas ng dungeon na ito dahil napakalakas nila at kahit ang mga adventurer na rank A ay nahihirapan sa kanila. Hindi man siya makapanalo kaso nais niyang magkaroon ng sapat na oras para makatakas si Robert at samantala, lumilipad pabalik sa tunnel si Robert matapos ang suntok ni Taha kaso nadismaya siya dahil marami pa siyang gustong matutunan tungkol sa chi mula sa kanya. Gumawa siya ng magical barrier para mapigilan ang paglipad niya pabalik kaso kahit gusto siyang paalisin ni Taha ay sana ay binigyan man lang siya nito ng mapa o kahit ano dahil nawawala si Robert. Sinubukan niyang i-contact si Green ngunit tanging katahimikan ang natanggap niya bukod sa mensahe na nagmamakaawa sa kanyang umuwi na, dahil nasa panganib siya. Samantala patuloy ang pakikipaglaban ni Taha sa Lich at tila nakakaya niya ito, ngunit sa pinsala na natatamo niya ay malamang na matalo siya balang araw at ayaw niyang mamatay, kaso nakakahanap siya ng aliw sa katotohanan na natulungan niya si Robert na makatakas. Sinubukan niyang umatras ng dahan-dahan para makatakas din sana, ngunit habang ginagawa niya ito ay nagsimulang magsalita ang Lich at nakilala nito ang martial arts na ginagamit niya at sinabing nakain na niya ang isang tao na may katulad na teknik noon. Matapos makuha ang kaalaman ng tao na iyon, napagtanto niyang ang chi ay isa lamang mahinang bersyon ng magic kaya wala siyang nakikitang punto sa pagkain kay Taha para matutunan ito, pero mukhang interesado si Robert kaya't gusto sana niyang kumuha ng kaunti mula sa kanya. Hindi ito ang unang beses na narinig ni Taha na minaliit ang kanyang chi martial arts dahil karamihan sa mga tao sa kontinenteng ito ay itinuturing itong walang kwentang teknik, ngunit nang makita ito ni Robert, naisip niyang kahanga-hanga ito kaya ikinatuwa ito ni Taha. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito sinasabi o bakit niya iniisip na mahalaga ito kay Robert, ngunit tapos na si Taha sa pag-uusap at huminga siya ng malalim at sumugod sa Lich ng buong lakas niya, kahit nagtayo ang Lich ng barrier ay hindi siya tumigil sa pagpalo. Nag-ensayo siya ng kanyang katawan gamit ang chi sa buong buhay niya. Isinakripisyo ang kanyang mahahalagang oras at hindi nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kasintahan kaya hindi niya hahayaang maliitin ang kanyang teknik. Inilabas niya ang buong lakas na chi blast sa malapitang distansya na nagpabagsak sa barrier ng Lich at nagtulak nito pabalik sa dingding. Sa kasamaang palad, ang paggamit ng ganoong dami ng chi ay naiwan siyang lubos na pagod kaya't halos hindi siya makagalaw at gayunpaman, hindi natalo ng kanyang atake ang Lich at sa katunayan, itinuring pa nitong kaawa-awa ang kanyang pinakamalakas na atake. Ang lahat ng chi na naipon niya sa kanyang katawan ay lubhang mas mababa pa rin kumpara sa kahit isang daliri ng kanyang sariling mahika, kaya sinabi niya na mamamatay na siya at ngayon ay dumating ang isang mahiwagang sibat mula sa Lich, ngunit imbes na pumatay ito'y nagbitak at bumagsak nang bumalik si Robert at nagtayo ng barrier. Sabi niya, kung tapos na si Taha sa pakikipaglaban ay gusto niyang subukan ito pero kailangan niyang umuwi agad kaya't kailangan niyang mapabilis ito. Nagulat si Taha nang makita siyang bumalik, at lalo siyang nagulat nang makita ang baliw na itsura sa mga mata ni Robert kaya nanahimik na lang siya. Nagsimulang mag-cast ng spell ang Lich kaya't ginawa rin ito ni Robert at bigla siyang nawala sa paningin, dumaan sa mga pader at lumitaw sa likuran ng Lich at huminga siya ng malalim gamit ang teknik na itinuro sa kanya ni Taha. Kaso hindi pa sanay ang kanyang katawan kaya't nabali niya ang ilang tadyang sa proseso. Nagcast ang Lich ng isa pang spell ng atake, ngunit kailangan pa ni Robert ng oras para mag-isip kaya't nagtayo siya ng barrier para pigilan ang Lich na tamaan siya at nagsimulang malalim na mag-isip kung ano ang kailangan niyang gawin, para makumpleto ang kanyang bagong teknik.
Hindi makapaniwala ang Lich na may makakagawa ng barrier na kayang idepensa ang lahat ng kanyang atake, ngunit hindi iniisip ni Robert ang barrier at sa halip ay sinusubukan niyang pagsamahin ang chi at mana at naalala niya ang sinabi ni Taved tungkol sa kahalagahan ng pagtutok, kaya't nagpa siya siyang mag-focus pa sa kanyang paghinga. Huminga siya ng hangin sa kanyang baga at sabay na nagcast ng full sprint air spell para pinuhin ang kanilang kombinasyon, dahil sa kanyang paggalaw, nag-akala ang Lich na tumakas na si Robert dahil hindi ito mananalo kaya't nagpadala ito ng mas maraming atake. Samantala ay patuloy na sinusubukan ni Robert na huminga ng malalim ngunit nakahahad lang ang barrier kaya't kailangan niyang alisin ito. Maling akala ng Lich na sa wakas ay napabagsak niya ang barrier kaya't naniwala siyang mas malakas siya kaysa kay Robert. Humawak si Robert sa isang stalactite at sa wakas ay nakakuha ng sapat na daloy ng hangin para maayos na pagsamahin ang kanyang mana at chi. Matapos ang ilang pagtalon at paghinga, sa wakas ay nagawa niyang paghaluin ang mga ito at lumikha ng balanse sa bagong natutunang teknik. Nakakontra siya sa mga mahiwagang sibat ng Lich kahit na mas mahina ito kaysa sa kapangyarihan niya. Para makabawi sa kahinaan ay ginawa niyang mas manipis at mas matibay ang enerhiya para maabot ang Lich at nagcast ang Lich ng mas maraming spell ng atake para harangin ang mga atake ni Robert, ngunit habang tumatagal, nagiging mas malakas at mas marami ang mga atake mula kay Robert at hindi siya nagkakast ng spell para dito, kaya nangangahulugang chi-based ang kanyang mga atake. Hindi makapaniwala ang Lich na nalulunod siya sa isang teknik na kaparihas ng chi, ngunit patuloy lang si Robert nang walang tigil at ginagawang mas manipis at mas matalas ang mga sibat hanggang sa tuluyan niyang maperpekto ang teknik. Nakita ng Lich ang paparating at tumigil sa pag-atake at nagtayo ng barrier at sinusubukan na masalag ang tama kaso gayunpaman, dahil sa perpektong teknik ni Robert ay kayang-kaya niyang hatiin hindi lang ang Lich at ang barrier nito, kundi pati na rin ang kuwebo kung saan sila naruroon. Pagkatapos nito ay lalo pang humanga si Taha kay Robert kaya habang nag-aayos sila para umalis, sinuri nila ang dibdib upang malaman kung ano ang pinaghirapan nilang makuha at nakita nila'y wala, kundi isang kalaw-angin na punyal. Mukhang wala itong halaga subalit iniisip ni Robert na baka may magagawa siya rito at matapos kunin ang kayamanan, nagsimulang lumubog ang dibdib sa lupa at habang naguguluhan si Robert ay ipinaliwanag ni Taha na normal ito dahil bumabagsak ang dungeon pagkatapos makuha ang kayamanan. Napagtanto ni Robert na marahil ito ay bahagi ng mekanismo ng kaligtasan ng dungeon, ang dibdib ay parang core ng dungeon at agad niyang sinubukan na kunin ito mula sa lupa dahil interesante ito, ngunit bumabagsak na ang dungeon sa paligid nila kaya matapos niya itong makuha ay lumabas na sila. Sa labas ay sinabi ni Taha na nagulat siya na ginamit ni Robert ang chi sa huli imbes na mahika dahil siya ay isang salamangkero, kaya nagtataka siya kung gusto ni Robert patunayan na ang chi ay isang mabubuhay na teknik kaso hindi iyon ang kaso, naisip lang ni Robert na masaya itong subukan. Bigla niyang naalala na kailangan niyang umuwi agad dahil nasa panganib si Grimm kaya't naghandang lumipad palayo at bago siya umalis ay pinagnilayan ni Taha ang nangyari. Nalaman niyang nakabuo si Robert ng isang teknik na tinatawag na chi blade sa maikling oras lamang, kaya kailangan niyang pagbutihin pa ang sarili para mapanatili ang atensyon ni Robert at sana maging kasintahan niya ito. Sumang-ayon si Robert sa damdaming iyon, ngunit habang lumilipad palayo ay napagtanto ni Taha na hindi niya naitanong ang contact info niya kaya't malamang hindi na nila muling magkikita. Binaliktad ni Robert ang spell ng ilusyon para bumalik sa pagiging Lloyd at pagkatapos ng kanyang maikling paglipad sa buong bansa, bumalik siya sa kastilyo at nagsimulang hanapin si Grimm para matiyak na ayos lang ito. Subalit hindi talaga ayos si Grimm pagkatapos siyang mahuli ni Silpha at napilitan siyang magsanay ng espada, ngunit dahil gumagamit lang siya ng mahika, kulang na kulang ang kanyang kasanayan sa espada kaya naisip ni Silpha na lumalambot si Lloyd at pinahirapan pa siya sa training. Mamaya matapos makabawi si Grimm sa psikolohikal, ipinakita sa kanya ni Lloyd ang kutsilyo na nakuha niya mula sa dungeon at hindi makapaniwala si Grimm na kinailangan niyang tiisin ang pang-aabuso ni Silpha dahil sa isang walang kwentang kutsilyo. Humingi ulit ng paumanhin si Lloyd ngunit sinabi niyang maaaring mahalaga talaga ang kutsilyo dahil espesyal ito, nilagyan niya ito sa kaunting mainit na tubig at sinimulang makaskas ito hanggang literal niyang natanggal ang mahika mula rito. Tulad ng hinala niya, ang kutsilyo ay ginagamot gamit ang mahiwagang essence at ang parehong bagay na ginagamit bilang catalyst para sa enchantment na nagsasangkot sa pagkakasulat ng mga mahiwagang formula sa isang sandata para palakasin ito.
Sa kaso ng kutsilyo, ang inilagay na enchantment dito ay tinatawag na power at matapos matanggal ang lahat ng enchantment stickers, inilagay niya ang mga ito sa isang beaker at inaalog ng mabuti para tanggalin ang lahat ng lumang enchantments. Gusto ni Lloyd na magsaliksik ng enchantments kaso dahil sa ito lamang ang mana essence na ginamit sa kutsilyo at mahirap makuha ang mana essence, hindi siya masyadong may pagkakataon na matuto sa pamamagitan ng trial and error kung ang enchantment na sinusubukan niya ay nabigo, kapwa ang mana essence at ang sandata ay masayang lang kaya't may mas magandang ideya siya sa isip. Dahil na rin sa kanyang kaalaman sa mahika ay ginamit ni Lloyd ang isang spell na naglilinis, na humahati sa mga bagay sa kanilang mga pangunahing elemento at sa pamamagitan nito, nalaman niyang ang mana essence ay binubuo ng langis, pilak at isang bagay na tinatawag na hematite. Bagaman mahirap makuha ang hematite dahil ito'y nagmumula sa dinurog na mga core ng halimaw, hindi ito magiging problema para kay Lloyd dahil nakuha niya ang core ng dungeon kaya't maaari niyang gawin ang hematite mula roon at ngayon, ang kailangan na lang nila ay langis, pilak at maraming sandata para subukan ang mga enchantment. Pinuntahan ni Lloyd ang kanyang ama at humingi ng kaunting pera para magastos at binigyan siya ng hari ng bag ng mga pilak na barya dahil mahal niya ang kanyang anak, bagamat nagtaka siya kung bakit pilak ang gusto ni Lloyd imbes na ginto, ngunit hindi na niya ito kinwestiyon. Nagtataka siya kung paano gagamitin ni Lloyd ang kanyang allowance, at ipinakita nga kung paano niya ito gagamitin nang magsimula siyang tunawin ang pilak kasama si Grimm at sa muli ay nakipaglaban si Lloyd kay Silpha at gumamit ng ilang bagong tactics para makalamang, ngunit kahit gamitin niya ang full sprint ay nakasabay pa rin sa kanyang mga kilos si Silpha. Sinulong pa niya ito at ginamit ang mahika para gawing hindi pantay ang lupa upang makalamang sa kanya. Ngunit nang subukan niyang umatake ay natuklasan niyang nawala si Silpha at hindi niya alam na nagtatago lang pala ito sa loob ng lupa na kanyang ginawa kaya't siya ay natalo. Nanalo si Silpha sa labanan ngunit binigay pa rin niya kay Lloyd ang langis na kanyang gusto, kahit na ang kasunduan ay kailangan niyang makatama sa kanya para makuha ito at binanggit niya na ayos lang iyon dahil natutuwa siyang ang mahinang pagganap ni Lloyd noong huli nilang laban ay isang pagkakataon lang. Nagpasalamat si Lloyd at nangako na ipapakita niya kay Silpha kung ano ang kanyang magagawa kapag natapos na siya, ngunit inakala ni Silpha na nagluluto siya ng isang bagay at pagbalik sa kanyang eksperimento, idinagdag ni na Lloyd at Grimm ang langis sa iba pang sangkap at pinapayagan silang makabuo ng mana essence. Ngayon ang kailangan na lang nila ay maraming sandata para subukan ang enchantment kaya't lumapit si Lloyd kay Albert para humingi ng tulong sa pagkuha ng ilang sandata. Dahil maraming tapat na mga knight sa ilalim ng kanyang utos at umaasa si Lloyd na papayagan sila ni Albert na ipa-enchant ang kanilang mga sandata, at nang hilingin ito ni Albert ay agad namang ibinigay ng mga knight ang kanilang mga sandata kay Lloyd. Kaso kahit pa ay walang masyadong tiwala ang mga knight na magagawa ito ni Lloyd ng tama kaya tahimik silang nagdadalamati sa pagkawala ng kanilang mga espada. Medyo naapektuhan si Grimm na iniisip ng mga knight na masisira lang ni Lloyd ang enchantment, kaya mas lalo siyang nagpursiging magawa ito ng tama sa unang pagsubok. Sa unang espada, pinuno ni Lloyd ang bawat pulgada ng puwang na magagamit at natuklasan niyang ang regular na bakal ay hindi kayang humawak ng sobrang dami ng enchanting, dahil sa nasira ang espada sa mga piraso at patuloy siyang sumubok at patuloy na nasira ang mga espada hanggang sa kalaunan ay nagawa niyang mapagana ang ilan sa mga ito. Kinabukasan, ipinakita ni Lloyd kay Albert ang kanyang mga nagawa at nagulat siya na sa 120 espada, 50 ang matagumpay na na-enchant ni Lloyd at akala niya ay masisira lang lahat ng espada, ngunit habang sinusuri niya ang mga ito, namangha siya sa nakita. Ang pinakamahusay na mga enchanter ay may tagumpay na rate lamang na humigit kumulang 10%, kaya ang pagkakaroon ni Lloyd ng 40% na tagumpay ay kahanga-hanga at isa sa mga gwardya ay hindi naniniwala na nagawa talaga ni Lloyd ang kanyang sinasabi, ngunit nang subukan niyang isukbit ang kanyang espada ay napakatalas nito para sa kanya dahil sa enchantment ni Lloyd. Tinitingnan ni Albert ang isa sa pinakamahusay na enchanted na espada ni Lloyd nang lumapit si Lloyd at nagtanong kung maaari niyang makita kung paano gumaganap ang mga espada sa labanan, kaya inimbitahan siya ni Albert na sumama sa kanya sa isang pangangaso ng halimaw na kailangan niyang puntahan. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.